Dok, pag-usapan natin yung tungkol sa bipolar disorder. Kasi nung nakaraan may nakapanayam kami na nakaranas siya ng depression, the same time na-diagnose nga siya ng bipolar disorder. Ayan. Dok, ano po ba yung bipolar disorder na tinatawag? Okay, salamat po, no, Ma'am Sharo. Actually, magandang usapan din po Mm. to, no? Lalo na yung tinatawag nating bipolar disorder, no? Mm. Or classified po siya as mood problems or mood disorder. Mm. Pag sinabi po kasi natin bipolar disorder, Ma'am Sharo, at sa mga nanonood po ng programa natin ngayon, Mm. ito po yung mga may individual na may tinatawag tayong depression at manic, no? Mm. Kumbaga, dalawa po ito. Nakakaranas po sila na nade-depress po sila at nakakaranas naman po sila ng tinatawag nating manic episode. So, pag sinabi po kasi natin depression, ito po, no, to make it, ano po, mas precise, ito yung extreme sadness and loss of motivation. Pero hindi lang po yun. Kung ano po yung baba ng nararamdaman nila. Pag sinabi naman po nating manic, ito naman yung sobrang taas, no? Ibig sabihin, may mga individual po na medyo nagkakaproblema na po talaga. They can be impulsive, agitated, super taas ng self-esteem nila, na feeling nila kaya nila. And most likely po sa mga kliyente ko o mga pasyente ko po, no, minsan po may mga times na hospital sila or may tinatawag tayong impulsive buying. Ito yung bigla na lang kinabukasan kumuha ng sasakyan. Yun po, yun po yung mga indication na ang individual po ay baka tinatawag nating bipolar po. Yes, Doc. Maganda yung nabanggit po ninyo kasi nabanggit nga doon sa nakakwentuhan namin. May moment nga daw siya na introvert siya, and then may moment na extrovert. Minsan ayaw niya, gusto niya mapag-isa, ayaw niya makapag-usap. May mood din siya na yung moment na yun is gusto niya maging sociable siya. Gusto niya Mhm. may mga Usually kasama. po, Yes po. mhm. Usually po, may mga gano'n pong individual, no? Mm. Pero usually, pag talagang nagkaroon na sila ng tinatawag nating symptoms, no? Na Mm. nasa depressive sila, isolated yan. Mm. Mag-isolate sila. After 1 week or after ilang buwan, biglang sobrang party naman niya. Ayan. Tapos habang nagpa-party, gumagastos. Ganun Mm. po, may mga ganun tayong mga na-experience lately. Mm. Mm. Doc Barley, sino po ba yung at risk? Mayroon po bang edad? Babae ba o lalaki? Ah, Mm. Opo, usually po 'pag sinabi kasi nating bipolar, 'no, hindi kasi ito, lahat po at risk dito, 'no, whether regardless kung babae po tayo o Mm. lalaki. Mas at risk po tayo kapag meron tayong mga, childhood adverse experience na tinatawag Mm. natin. Ito yung may mga, problems na sa paglaki including na-abuse ka, Mm. magulo ang environment mo, Mm. or somehow, no, na yung growing up sa Mm. parents mo, medyo hindi ka natutukan. Kumbaga, hindi maganda yung pagpapalaki. Mm. Either way Mm. po, yun po kasi mas lalong prone po sila, no, Mm. na magkaroon po na hindi lang bipolar kundi other mental health issues pa po. Mm. Doc, namamana ba to? Well, usually po, no, Ma'am Charo, pag kasi sinabi natin mental disorder, no, marami kasing reason, eh. Maaari pong ito ay hereditary, maaari po ha, pero hindi po ito 100% Mm. sure, Mm. maaari lang po. But it could be also possible din, ma'am, sa environment natin, Mm. paano tayo pinalaki, or somehow nandiyan na sa atin dahil namana natin, pero na-trigger po siya, no, na something na hindi natin ine-expect. Katulad na lang po na halimbawa na trauma po siya. Mm. So, yun po, maaari pong ma-develop yun sa individual po. Mm. Mm. Ayun, Doc, paano po ba to yung ginagamot? Gumagaling po ba ito? Ah, Pag na-diagnose na po kasi tayo ng bipolar, Ma'am Charo, usually we work hand by hand with the psychiatrist, no? Mm. Usually, ang binibigay po ng mga psychiatrist natin dito ay mga tinatawag nating mood stabilizer. Mm. Aside from it, kami po, mga clinical psychologists, we work hand by hand.
nagkakaroon kami ng therapy, ng cognitive therapy, knowing yung client namin, kung kailan sila nagmamanic. Kasi usually, Ma'am Sharo, Mm. bago magmanic o bago ma-depress, hindi ka agad-agad eh. Merong mga, kumbaga, meron tong start line, kumbaga, nagpapahiwatig na. So Mm. usually, pinapaintindi namin sa mga clients namin, ito mga gagawin mo, ano yung mga pwede natin gawin, at paano natin maiiwasan pag nasa depression state ka, ano yung mga usual mong kailangan gawin. Mm. So, to make it short, ma'am, it's more on management na po, no? Pero Management. hindi mo po ibig sabihin na may bipolar po tayo, eh. Hindi na tayo mabubuhay ng normal. So, kahit po na may mga bipolar po yung mga kliyente, naging kliyente ko, nabubuhay naman po sila normal. Yun lang po, kailangan lang talaga ng daily management po. Mm. Pero how do we check ba if may bipolar yung alam mo kasama namin sa bahay, ganyan, malapit sa amin? Mhm, mhm, mhm. Well, to be honest, Ma'am Sharo, no, ah, ang diagnosis ng bipolar po, medyo kailangan talagang meron pong mental health professional. Kasi unang-una, ang tinitignan po namin dito, dapat wala pong history ng any kinds of substance abuse, kung bakit nagkakaroon. Yun po yung mga Mm. gumagamit ng mga substances, katulad ng Mm. droga, Mm. or kung ano man po yun. Sinisigurado po namin na dapat walang history ng trauma sa head, or yung parang napukpok or Oo, na-disgrasya, kung oo. bakit nagkaganon. Ngayon po, Mm. assuming na wala yung mga yon, Mm. ano po ba ang una natin tinitingnan nito? Yung depression. Sa bipolar 1 po kasi, may dalawang klaseng bipolar po kasi, bipolar Mm. 1 at bipolar 2. Sa Mm. bipolar 1, meron po silang mga indication na nade-depress sila. Depression, yung Mm. sobrang bagsak ng pakiramdam nila na nararamdaman wala na silang pag-asa, ayaw na lang tumayo. Mm. Ayan. After ng mga ilang days or 7 days, 3 days, or ilang weeks, bigla na lang pong okay na. Okay? Bigla na lang na feeling niya kaya itong gawin, nagiging productive siya, ang daming tumatakbo sa isipan nila, at most of the time po, no, hindi sila nakakatulog. Minsan may mga kliyente po ako, ma'am, for 5 days, Ma'am Sharon, hindi sila natutulog. Oh. Kakaisip kung ano yung gagawin nila. Mm. And may mga indication din na kinabukasan, nakabili na ng sasakyan, or umutang, or bumili ng Mm. kung kaano-ano. So, yung mga tinatawag nating impulsivity. Kung Mm. may mga ganun po kayong na-experience, yun, better po to check or to go to a mental health professional po. Mm. 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 Paano naman din po yung kasama sa pamilya? Paano ba namin sila matutulungan, Dok? Mhm, mhm. Well, unang-una, Ma'am Charo, no, ang pinaka-importante kasi dito is yung tinatawag nating family support system. Mm. Mas mahirap pong i-manage kung ang pamilya hindi tanggap yung ah, kasalukuyan niyang kondisyon. Pero kung tanggap ng pamilya at nagtutulungan po, no, na hindi natin gina-judge yung Mm. tao, mas mabilis po, no, yung kanyang pag-manage. Kasi pag nandiyan ang suporta ng pamilya, kahit anong hirap ng kondisyon na yan is Mm. nakakapag-bounce back sila. Ang mahirap lang naman po is kapag hindi tanggap ng pamilya. So, Mm. unang-una talaga dito, yung acceptance na Mm. tinatawag natin. Mm. Yun po yung isa na hindi dapat natin ikahiya. Kasi Mm. lalong-lalo na po ngayong panahon, I mean itong panahon na to, may mga ilan-ilan pa rin po na kapag na-diagnose ka, ang tingin na sa'yo, wala ka na sa katinuan. So, Mm. yun po yung Mm. iba, nagtatago sila, imbes na nakakatulong, Mm. mas nagtatago sila dun sa nararamdaman Mm. nila. Mm. Doc, isa na lang. 'Di ba, eto, aware na yung pamilya. Alam ba, nagti-trigger yung mood. Alam na namin nasa parang hype mode siya. Anong pwede namin gawin para Mhm. sabayan ba siya, samahan siya? Mhm. Well, unang-una, kapag nandun na sa Mm. tinatawag natin yung manic episode, sabihin Mm. po natin, usually ang ginagawa ko po, no, as the therapist din, Mm. tinutulungan ko yung pamilya. Halimbawa, kliyente ko, feeling mo ang dami mo ang dami mong gustong gawin. Mm. Okay, sige, pwede kang tinatawag namin excessive exercise. Sige, takbo ka hanggang sa Mm. mapagod ka.
mag-jumping jacks ka, mag-high cardio ka, until mag-subside yun in the long run. The good thing kasi, for example ako with the cardiovascular, no, it serves as a mood stabilizer. So, malaki pong tulong yon. Aside from it, tinutulungan namin yung mga family, o halimbawa, nasa depression naman siya, o ito, expressive art therapy. Yung mga nagko-color, nagpe-painting, and minsan, dito, tinutulungan nila yung mga kasama nila, no? Nagwo-walking sila. So, importante po na alam din ng pamilya kung ano yung kailangan nilang gawin. So, usually we work hand by hand with the family, no? Not just for the client itself. Ayan, Doc, baka meron pa po kayo nais idagdag na hindi po namin naitanong, nasa iyo ang hapag. Oh, yun po. So, syempre po, no, sa mga nagtatanong, regarding po sa mga ganitong kondisyon, kung pansin po natin na may mga ganito tayong bagay na nararamdaman, wag po tayong mahiya na kumonsulta, no, sa ating mga mental health professional. So ako rin po, pwede po kayong kumonsulta sa akin. So makikita niyo naman po yung aking Facebook page na Dear Kuya Psychologist po regarding po sa kondisyon. Ayun po, Ma'am Che. Ay, Ma'am Charo.